Hello, ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Osawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan kong si Vicky Osawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayong mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Dito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, wag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Hitori janai. Kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ulit lang mag-usap tayo, Vicky Osawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Maglulutas kapag nag-usap tayo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito si Vicky Osawa na mag-usap tayo. Alam nyo, yung camera nagugulan ako. Para ba akong negrita? Ano ba yung kulay? It's too dark, right? Yeah, that will highly improve. Oh, yeah? Medyo nadidiliman ako. Siguro malabo ang mata ko. Anyway, magandang tanghali po sa inyong lahat. At ano ang ulam nyo? Kamusta na po kayo? Alam nyo, marami tayong gustong batiin ngayon. Marami. Sa mga may birthday ngayon, happy birthday to you. Happy birthday po sa inyong lahat. Si Miss Berna, happy birthday to you. Kasama mo naman si Dabi mo. Omedetou gozaimasu. Siya po yung isang kapamilya, kaibigan na taga Cavite po. Si Miss Berna Anastasia. Happy birthday. Happy birthday po. At syempre, narinig niyo po ang kumanta, mabait at sexy na very smiling si Miss Ladine Rojas. Nag-compose ng Mag-usap Tayo, Mr. Benny Satuno, ang super maestro po natin. At alam niyo po ba, meron pa siyang ginawang kanta para sa inyong lingkod. At yan ay hindi ko pa rin nare-recording. Ilalabas po natin yan sa Buhay Mo, Hawak Mo. Dahil ang buhay natin, mamaya ipapakita po natin ang mga bagay-bagay tungkol sa buhay na being a positive person. At syempre, ang mga super actress na si Miss Jacqueline Jose and Judy Ann Santos. At ang super sikat na director sa buong mundo, Sir Mr. Dante Brillante Mendoza. Honto ni arigato. At sa Japan naman po ang ating super kababayan na sikat na dito sa Japan, si Miss Beverly Cayman. Maraming salamat sa inyo pong lahat. You're always there for Mag-usap Tayo. Vicky Osawa, ang inyong kaibigan, ang inyong kapamilya, and siyempre pa, mga super sila talaga. Ang tawag nga sa kanila, super friend, super director, mga superman sila, mga superwoman talaga sila na sa buong mundo kilala sila. Hindi lang simple, tinatayo ang banderang Pilipino. Yan, kaya mga kababayan, tayo natin ang banderang Pilipino rin sa Japan ng mas maganda, na mas maayos at mas malinis talaga na pag Pilipino talaga, gusto ko pag Pilipino talaga magaling, pag Pilipino talaga mabait. Although, siyempre, tao lang tayo, nagkakamali-kamali rin tayo, hindi natin pwedeng sekin masyado na kailangan ganito, kailangan ganun ako. But still, commitment. Commitment is very important sa isang tao. If you commit, talagang andun ang puso mo. Andun ang time and effort mo na ibibigay. Pag ay mag-commit, then you do all the excuses. And also, it's one of the future. Siyempre, pag nag-commit ka, alam mo namang mapapaganda mo ang future mo from there. And with your family, you're going to commit. Not to commit, ang commitment.
Kasi ang commitment po, remember, ang commitment is talagang importante yan. Halimbawa, nag-commit ka na pakakasalan mo siya. Talaga naman nasa puso mo yan, di ba? Hindi naman pwedeng, nasabi ko lang yon. Kasi I remember, nung pong ginagawa itong mag-usap tayo, si Sir Benny po ang nakaisip nito dahil that time, mahilig po talaga akong sumagot sa phone, tumulong since 2004. Nung dumating po si Sir Benny dito, nakita niya na maya yung phone ko, nagre-ring at ang sabi ko, sige mag-usap tayo. Sige mamaya mag-usap tayo. Oo, sige pag-usapan natin, mag-usap tayo. As in, mag-usap tayo. Hanggang sa nagulat ako, sinabi ni Sir Benny sa akin na, alam mo ba, di ka magkaroon ng program? Ay ko, sir, ganun, kakayanin ko ba? So, nandun kagad ang negatibong pag-iisip, which is really bad. And then, sinabi niya sa akin, okay, ilang beses mo magagawa mag-commit sa Facebook page na ipakita mo at magsalita ka? Sabi niya, nag-isip ako, magagawa ko kaya? Pero sumagot ako, 2 beses, sir. So, do you remember, ang una po, ang mag-usap tayo ay 2 beses sa 1 linggo. Ngayon po, 1 beses na lang, di ba natin ginagawa? So, from there, 2 times, namin ginagawa yung mag-usap tayo. And then, from there, sinabi niya, sige, gagawang kita ng FB page, which is, nagawa nga po, itong mag-usap tayo. Humingi po siya ng tulong sa isang kababayan din natin na nasa Pilipinas, na close ni sir. Nagsimula po ang mag-usap tayo from there. So, yung pong mga bagay na yon, talagang commitment. You need to make a commitment. Pag sinabi mo, sinabi mo. Pag sinabi mo gagawin mo to, gagawin mo to. Kung hindi mo mamagawa, make sure na you call the person or you do something na para magawa mo kagad ulit siya. Kung hindi mo man nagawa ng ganitong oras, gawin mo pa rin siya that day. Huwag matapos ang isang araw na hindi mo siya nagawa. Of course, case by case yan. Kasi maraming mga kababayan, maraming tao, hindi lang kababayan natin na umuulang. Wakarimasta. Hay, iyo, wakarimasta. Demo, dami. Hindi nagagawa. And then suddenly you remember, I asked favor from you, what happened? Yung mga ganong bagay, di ba? And then, sorry, di ko nagawa. That's it. So, yun po, when you ask a favor, ikaw rin ang check-in. Isa po yan. Bagong usapin. Bukod sa commitment, another thing is when you ask a favor, you are committed also to ask. To him or to her. Na kailangan, matapos mo yun. Kasi when you ask favor, para sa iyo yun eh. Para sa iyo yun, di ba? Para magawa mo yun eh. Kaya you make a follow-up. Although alam ko, when it comes to business, when it comes to work, ano ba naman yan? Ulitin ko pa ba naman sa'yo? Ang tagal ko nang sinabi sa'yo yan. Bakit hindi mo pa nagawa? Same with us sa loob ng bahay din. Nangyayari yan. So mga kababayan, ang topic po natin ngayon is commitment. Commitment is the most important. Pag kinumit mo ang sarili mo, not unless you are really sick at meron talagang something na hindi maiiwasan. But still, you can make a call. And you can text nowadays that you're not doing it yet. So mga kababayan ko, I myself, nakomit ko po ang sarili ko dito sa mag-usap tayo because of Sir Benny Saturno. Tinanong niya ako, and from that time po din kasama natin si Miss Jacqueline Jose. At as a best friend of mine, sinabi niya rin sa akin, Vicky, commitment yan. Siguro, nung narinig niya kasi, sir, tinatanong nga ako ni sir na kung talaga i-commit ko ang sarili ko, I decided from that day, from that night, I think it's in the evening, na I'm going to commit myself, whatever it is. Kaya nakikita niyo po yung mga last 2 years ago na mga mag-usap tayo, nasa ibang lugar ako, I still have to hold my cellphone, at kinocommit ko po talaga, kailangan that day I have to do the mag-usap tayo and share to the people whatever nalalaman ko at yung mga na-share sa akin. Hindi po talagang studio. I go places and then I talk and then now it's 3 years. 3 years in the making na po ang aming ang aming mag-usap tayo. And I was so thankful, maraming naging team. Kasama po natin ang mga grupo natin, si Miss Carmen, si Miss Athena, si Mr. Patrick, at iba-iba pa. And now, may kasama na rin po tayo si Miss Rica, si Mr. James Inara, at si Mr. K. And Miss Mary. I don't know
kung palalakihin po natin ito, kung lalaki ito, bigay ng Panginoon po yan. Panginoon na po magsasabi at syempre ang mga commitment namin, dediretso po namin para sa inyong lahat. At kaya po lumalaki ito dahil po sa inyo. Dahil sinishare nyo po sa akin at sinishare po natin sa ating mga kababayan ang mga totoong pangyayari. At ang mga damdamin natin na isishare po natin sa isa't isa. So, yung nangyayaring yung pag narinig mo, ganun pala yun. So, yung confusion mo will come out na, ito pala ang dapat gawin. Di po ba? Although, syempre, hindi pare-pareho. Kaya from there, kinumit ko po ang sarili ko. And now, nung nandito si Miss Carmen, nagkaroon kami ng commitment. Okay, the schedule will be like this, like this, like this. Si Miss Carmen po ang gumawa nun. Even yung line-up po namin, it was Miss Carmen ang nag-design and everything. Thank you so much, Miss Carmen. At sa mga video naman po na nakikita nyo, andyan po si Mr. Patrick at Miss Athena na gumawa naman po niyan. At nakikita nyo po na may mga commercial namin, si Miss Athena po ang gumawa niyan. Kaya from there, yung commitment ay binigay niya sa akin, sa amin po, dito sa Mag-usap Tayo, ay na-build namin na maganda. Siyempre, may mga ups and downs, which is common naman yun. Hindi pwedeng mawawalan, hindi mawawala ang problema, but kung paano mo isolve ang problema at hindi na pag-usapan ang problema. Isolve natin ang problema. Kasi ang isang problema po, hindi pwedeng dagdagan ng another problem. Kung may problema man, kailangan, wag mo nang pag-anuhin yung problema, isolve nyo yung problema. And that is, for me, commitment din po. Kinumit ko ang sarili ko on that attitude. Hoy, choto, gomen. Niyo Stereo, nagagawa po ako ng mga order ng mga juices. Katsumotsang, gomen, nomimonol, bold stero kada. Kasi po gumagawa ako ng mga order ng mga JNV juice namin kasi nagbago na po kami ng size ng JNV kasi may mga nag-request din po at hindi lang po nagkamali kami ng order ng malaki. Supposed to be malaking ganito. Kaya lang po, it's good thing kasi. What's good? Hindi ba ko na ang usapan? Pasensya na po. Niliit na po namin para nadadala nyo po sa trabaho nyo o anywhere you go, madaling ilagay sa bag. Naamoy ko po kasing nagluluto po kasi ako ng juice. Pasensya na kayo, binago ko ang topic. Anyway, everyone, maraming salamat po. And be there kasi marami po tayong mga bali-balita tungkol sa pangyayari. Actually, ang dapat pong gawin namin talaga ngayon, ang one-on-one is humanitarian visa. Medyo yung editing po namin, medyo, teka muna, hindi pa pwede ito, kailangan ayusin pa. Ayoko po kasing basta parinig sa inyo na ganun-ganun na lang. Ini-edit po namin. So next week po, humanitarian visa ang one-on-one natin. And this week, kasi po, marami pa rin nagtatanong tungkol sa mga karapatan nila being a Japanese or half Japanese na anak ng Hapon, kung anong dapat gawin. At ipalalabas po natin yan mamaya sa one-on-one ulit like what happened last week. Okay po, maraming salamat po at siyempre ang aming tagline. Ito po ang inyong lingkod, Vicky Ozawa. Harapin natin ang inyong mga problema na magkasama. At lagi niyo pong tandaan, hindi kayo nag-iisa. Kaparin sinabi po ni Miss Beverly Carmen na isa sa mga besi-besi na rin natin, mga anak-anakan natin dito sa Japan, na sinabi niya, story janay. Hindi po kayo nag-iisa. Hanggat makakaya po ng inyong lingkod, Vicky Ozawa, andito po kami sa inyo. Onegaishimasu po. Ang susunod naming segment, pakinggan po natin ang positibong pag-iisip na ginawa po ng inyong lingkod. May error po, konti gomenasay. Okay po. Can we do on the second part, manager? Buhay mo, hawak mo. Onegaishimasu po, pakinggan po natin. Yoroshiku! Buhay na puno ng saya is what we're looking for and trying to have it sa araw-araw na buhay. Maski ano pa ang nangyari o mangyayari, nalungkot at nawala ng tiwala sa sarili dahil sa mabigat na pagsubok na gusto mo halos nang sumuko. No. Keep going. Life is beautiful. Be loved and be precious. No one can do this and have this sa buhay natin, kundi ikaw para sa sarili mo. Kapares ng bagong bahay, masarap tirahan. Ngunit alam natin na habang nakatira ka, pwedeng may masira, maluma. Subalit,
Nasa tao pa rin para patagalin ang ganda ng bahay kung paano mo ito pahahalagahan at iingatan. Ang buhay na pinagkaloob ng Panginoon na kung anuman ang pagsubok ay huwag mainis, magalit, mawala ng tiwala sa sarili at kapwa-tao. Hindi ang tao ang dapat po nating katakutan, maghusga, kundi ang paghusga ng Panginoon na bukas makalawa ay pwede niyang kunin sa isang iglap ang akala mong walang katapusang yaman, talino o material. Kung itinulong sa iyo ang kanang kamay, huwag mo nang kunin pati kaliwa ng taong nagmagandang loob sa iyo. Kumilos ka, magpasalamat ka at pahalagaan sa puso na hindi kailanman mapapantayan ng salapi o material ang taong nakilala mo na may buong pagmamahal at buong pusong tumulong, at kung yun ay isa sa kilos mo, ang saya ng buhay ay mapapasa iyo. Ang inis, galit at pagtatanim ng sama ng loob ay isang bagay na nagbibigay sa ating kalusugan ng sakit at sa ating buhay ng kalungkutan. Paglabanan natin ang mga ito, magpakatatag, dahil bawat buhay ng tao ay may nakahandang saya. Nawawala lamang ito kung tayo ay hindi makontento sa bawat grasya na ipinagkaloob ng kapalaran at ng Panginoon. Sabi nga po ni Miss Judy Ann Santos sa Mag-usap Tayo by Vicky Osawa sa FB page po natin, huwag malungkot, huwag malumbay dahil tayong mga Pilipino ay nagdadamayan. Ito po ang Buhay Mo, Hawak Mo by Vicky Ozawa. Gumenasay po, meron pong tumawag sa atin na ang aming volume, audio ay garalgal. Gumen, ayan, dami ko pa namang sinabi, hindi nyo tuloy naiintindihan. Gumenasay, ayan, sorry po, ya mo, moto gambarimas. Pagbubutiin po namin kondo, moto ipay o kaneta mete, imo no katikimas. Marikedo, gumenasay. Ngayon po, imakaritero dake dakara. Otastachi no mono janay kara, gumenasay po. Ngayon po, okay na. Paki-comment po kung merong hindi magandang sounds para po may ayos namin dito. Miss Rika, meron ba? Miss Rika, pakitingnan yung comment. Kasi garalgal daw eh. Okay po. Paki-comment po kung halimbawa hindi maintindihan ang sound o any error para po ma-check namin dito. Ayos po namin. Tas karimas po yun pag sinabi nyo sa amin. For the meantime, napakinggan nyo po ang aming Buhay Mo, Hawak Mo, mga positibong pag-iisip. Kasi po meron tayong dito sa Japan po, or anywhere in the world, or even mahilig tayong tumulong sa kapwa natin. Ang Pilipino po, alam nyo po ba, isa rin sa pinakamatulungin dito sa buong mundo compared to others. Kasi lalo na kay pamilya ka na matagal ka nang hindi nakikita, kaya pinsan ka, kaya anak ka ng pinsan mo, nagtutulungan tayo, di ba? Nagkakaisa tayo. Kaya lang minsan po, sabi nga nila, binigay mo na yung kanang kamay mo, kukunin pa yung kaliwa mo. Over na. Kaya langan po, kung halimbawa nakahingin na tayo ng tulong ng isang beses, gumawa naman tayo ng paraan, wag na natin kunin pa yung isa pang kamay niya. Yun po ang ibig sabihin natin dito sa Buhay Mo, Hawak Mo na ginagawa po natin ngayon. So mga kababayan ko, ang pagtulong po ay napaka-importanting bagay yan. Pero sana naman po sa mga tinutulungan, huwag naman kayo mag-over. Kasi syempre, may limitasyon din naman yung tao. Hindi naman, kung tumutulong siya,
ino-over na natin. I was so thankful kasi I met a person, her name is Rika. She was so simple person, simpleng tao po siya na ngayon kasama natin sa Mag-usap Tayo, na napakatahimik niya. And she's really, anong tawag hurong, kasi marami pong natulungan ng Mag-usap Tayo, pero yung attitude niya, nakikita mo sa kanya na talagang silent lang siya, bahala ang Panginoon, andyan ang Panginoon. Very important po kasi yung mga ganun sa puso natin na andyan ang Panginoon, bahala ang Panginoon at marunong siyang makisama. Yan po ang importante. At tandaan niyo po kung halimbawa po humingi kayo ng tulog, be honest. Huwag niyo po iskreto ang inyong mga kung anuman. Kasi the more na tinutulungan kayo at nagsisikreto kayo, hindi po kayo matutulungan ng maayos. Kung gusto niyo magpatulong, kailangan walang sikreto. Be honest to that person dahil tinutulungan na nga kayo eh. Magsisinungaling ka pa. Diba? Whatever it is, sabihin niyo po dun sa tao. Huwag yung pansarili lang natin ang iisipin natin. Diba? Kasi masaya ako rito, kasi ganun-ganito, kasi ito sabihin sa, don't worry about it. As long as you know you're doing the right thing from God, ako po talagang kahit anong bagay sumuto laging sa Panginoon. Dahil alam ko po, any single sense, any single material o tela or sinulid ay bigay ng Panginoon yan. Lahat po yan ay galing sa Panginoon. Walang bagay dito na hindi galing sa Panginoon. It's just ikaw kung paano mo gawin yon. Ipakisama sa kapwa-tao mo at kumilos sa pang-araw-araw na buhay at be honest. Number 1 po, honesty. If you're not honest to others, don't you dare na yan po ay para pagsisinungaling sa ibang tao. Pagsisinungaling po sa inyong sarili. Dahil ang kasinungalingan po, hindi kayo nagsisinungaling doon sa taang yon. Nagsisinungaling po kayo sa sarili nyo. Sa tingin nyo, you will be blessed with that? No, I don't think so. You will not be blessed anything. It might be happy moment for a while. You can get anything you want at the moment. But after a while, you'll be one of the sad person dito sa mundo. Although, hindi naman po lahat. Siyempre, hindi naman ako I don't judge any person. But you can tell and you can feel. Kaya nga po, ang lagi ko sinasabi, kahit anong sabihin nila sa akin, kahit anong chika or buzzer na narinig po namin, syempre natural lang yun, di ba? Ano ba yun? Nasa buko pala yun, hindi ko na itali. Marami talaga yan. Pero sana po, negaishima sa mga buzzer, we're doing our job na makatulong po sa kapwa natin at ma-share ang nalalaman natin. Kung meron po kayong gusto sabihin sa amin, you can do it privately kasi nakakaano naman po, di ba? Kasi hindi maganda yan. The more you buzz, baka ikaw mabas naman sa susunod. Kaparis po ng isang beses na merong isang kababayan tayo na hindi ko na po babangitin ang pangalan. Sinabi niya sa akin na meron pong mga ganitong kababayan natin na ganito siya, ganito. Ano nyo po, report nyo, ganito. And I told her, sabi ko po sa kanya, sorry, hayaan natin ang Panginoon ang magdesisyon. Hindi po kami naglalabas dito ng tungkol sa mga issue na alam natin na hindi rin gusto ng Panginoon at makakasakit sa kapwa natin. Kaya po maraming nagpo-post sa atin na nag-text sa atin, pasensya na po kayo, gumenasay. Hindi ko po may post, hindi po ako magchika-chika ng mga away-away unless gusto nyong mag-usap dito sa Mag-usap Tayo na magkasundo. Pero para po mag-away, hindi po namin tema yan. Pwede po natin pag-usapan yan privately, pero in here on the spot na nag-aaway, no, hindi po namin gagawin yan. Siguro po merong ibang section, may ibang kababayan tayo na matutulungan kayo about it. Okay po, kaya lagi po tayong positibo. Positibong pag-iisip ang number 1. Wala na pong iba. Wala nang iba. Kaya sa mga humingi ng tulong at nagpapatulong at tumutulong, be positive na lang po. Kung anumang ups and down na nangyayari, be positive. Always positive. The more you think about it, the more you'll be happy. But sometimes, I myself, I'm not a positive person. Nagiging angry bird din ako. Talagang, wah! Grabe rin ako pag nagalit. Pero I try to stop it and be calm and I say sorry to the world talaga, especially to God, pag nangyari sa akin yon. Kasi parang hindi rin ho ako makatulog, hindi ako makontento kasi when I got mad, talagang hindi ko makontrol sarili ko. But it's very seldom for me to get mad. Kasi the more na
the more na magagalit ka, the more na parang you're breaking something inside your stomach or your heart sa loob ng parts ng body mo. Kaya tinitigil po yun at try to avoid it. So anyway, balik po tayo sa tulungan. Pag tinulungan po kayo, just be honest to each other. That's the most important. Anyway, dito na po tayo sa mga bali-balita naman, baguhin na po natin. At any error, okay lang po kami, okay lang po yung sounds, okay lang po yung view. Let us know para po ma-develop namin ang gusto. Onegaishimasu po. Ngayon po, ang ating bagong newscaster of the day. Meron po tayong newscaster. Lalabas muna ako magpapahinga. Alam niyo po ba, may bago kaming newscaster na Japanese. Kasi sabi ko, ang ginagawa ko pa sa mga news, hindi ko masyadong mabasa dahil katakana kalaga, hiragana, sometimes I can read, pero kanji, wala. Kanji warui dekiru. Kanji wa yomenai. So we would like to call on Mr. K. Mr. K, can you come over? And I will just be, there. Doon muna po ako. Ako ang inyong taga-Tagalog. Siya muna pang upo dito sa aking trono. Joke. You can sit here. Okay. I will... okay, paano ba yan? Di po kami nag-rehearsal. Tatayo muna ako. Mr. K, so okay, you'll be the newscaster for today. So is he going to use this one? Because no? So is he going to sit? Oh, you have to go there. Okay. Andito, nakita yung tabako. Ayan, nakita yung tabako. Patay. Lagot. No, he will sit in there. That's why I'm asking. Malaki naman siya. Ay, your hair. Naku, talaga naman. Okay po, ako na lang bawday dito, hindi raw aalis. So, we cannot see you. You can move somewhere here, Mr. K. Okay. You can move here. More. He cannot, manager, they cannot see. He's not on the camera. You have to put a camera. Magiging shadow siya pag wala eh. Tignan nyo naman, may bago. Oh! Diba? Kita nyo? Get na get siya si Mr. K. Alam niyo po ba? Happy birthday sa kanya ng isang araw, 69 years old. Ngayon, 70 na siya. Very nice. Di po ba ang sarap na genki pa siya? Ang sarap ng at that age. Sexy pa, oh. Hindi fatty-fatty. Yeah, I want to be like you, slim, but not now. Okay, ang news for today po ay aabangan natin kay Mr. K at ang unang balita niya, ang unang balita po ay tungkol sa Go to Travel na nagkakagulo-gulo ang mga tao tungkol sa Go to Travel. Ang dami-daming mga dapat na ganun-ganito ay hindi naman nasusunod. Go to Travel, onegaishimasu. Konnichiwa, minasan. Ayan po, magandang tanghali po sa inyo lahat. 70 years old K, Mr. K. O, di ba, bongga? では今日はタットロニュースファーストニュースは GoTo トラベルなんですが、皆さんご存知かと思いますが利用している方もいるかと思いますが demand ngayon since how many months na yan until next year po yan ng February if I'm not mistaken marami silang in-offer na pwedeng gamitin ng GoTo Travel. Hi. November 6から若干リザーブの仕方が変わります。 Mula November 6. Kailan yun? Ano na ngayon? 9. So 3 days ago, nagbago po ang mga rules ng GoTo Travel. Baka mag-GoTo Travel kayo. Hi, onegaishimasu. まず今まで皆さん申し込んだ方もいるかと思う。英会話の講習の旅行ですとか。Alam niyo po ba yung tungkol kaiwa? Mag-aaral ng English. Kasama pala sa GoTo Travel. Di namin alam yan, ha? あとはスキューバダイビングの Scuba diving license. 取る Yung scuba diving na license po, pwede rin pala dati yan sa GoTo Travel. Okay, yes sir. あとは会社で地方へ出張する手配をするサイト Nagkaroon po di ba ng halimbawa yung mga businessman na magta-travel, pwede nilang yung biyahe nila magiging half dahil sasagutin ng gobyerno. Hi. そういうものはyung mga iyon po 対象にはなくなりました。 Yung mga ganun po ay wala na ngayon. Tinanggal na po yan starting November 6. Ang tinanggal po, GoTo Travel as a businessman, nakalahati masasagot. GoTo Travel na driving driving school mo so dahil ne? ドライビングスクールも GoTo トラベルなんですが、それは対象まだお金は返ってくる。
Yung driving school, nandiyan pa rin po kung sinong gusto mag-aral ng driving school. So, demo, tumattan dyan ay, ipay da kara. もう今予約はしてませんね。予約する方が多いので。Medyo sa sobrang dami pong gustong mag-driving school na sagutin ang kalahati ng Go to Travel, hindi naman kalahati. Let's say, almost no. Depende po sa presyo. Yon. Andyan pa rin po, kaya lang sobrang punong-puno daw. Ang na-cancel lang is yung scuba, yung businessman, and the English. Wow, pati English pala napasama dyan. Hi. ということただ、もう予約した分に関しては予約はできますけども、お金は申し訳ないから来ないそう。そのGoToトラベル対象からなくなりましたので、そのまま全額お支払いくださいということですね。でもビジネスマンだけでしょ？ビジネスマンとかスキューバダイビングとか英会話の講習とか、そういうところにも予約入ってたら何？入ってるけど、入ってるのは大丈夫ですけども、要はGoToトラベルからは外れますということですね。Maski nakayoyako kayo, hindi na raw pwede. Wakarimasta. So, isa-summarize ko po, ang GoTo Travel po ay isang tour dito sa Japan na sagot ng gobyerno. Nag-campaign po sila para umikot ang economy ng Japan. Marami po, kapalis na magtutour ka, punta ka na Okinawa, may aeroplano, may hotel, pagkain. Sagot po ng gobyerno a certain percentage. At nagkaroon po rin sila ng mga event like ng mga driving school, English school, at yung mga businessman ay almost kalahati ang nahati pag nagtutour sila for the business. Yan po ay kinancel na simula nung November 6. Hai, di ba? GoTo トラベルをこれから申し込む方は十分に注意してから申し込んだ方がよろしいかと思います。Kaya po, kung halimbawa, ngayon, naisip niyo yung GoTo Travel, dahil kahit pa paano makaka-discount, i-check niyo pong mabuti kung talagang babayaran kayo o babalik po yung amount. I don't know, I think 50% or 40%, right? 40%? Something like that. I-double check nyo po bago kayo mag-booking ng gamitin ang GoTo Travel. Hi. Next news ですが、Next news po tayo. 愛知県の岡崎市のというところがありますが、メイヤーさんが、選挙で1人5万円、皆さんに1人5万円を配るということを言いまして、ウイニングしたんですが、ito po yung nangyari sa Aichiken, Okazaki Prefecture. Nangako po yung nag-campaign na mayor na siya ay magbibigay sa lahat ng mga taong taga-Okazaki ng 5万円 each. Nanalo po siya. 1人5万円配るということは当選したんですが、そのミーティング、議会というところで、他の勢力から反対されまして、いかがなものかと、これは。Tapos po noon, ang nangyari is nung nanalo naman po siya, kaya lang nung nag-meeting na para i-confirm talagang kailangan gawin niya, marami pong naghantay. Hindi pinayagan magbigay siya ng 5 lapad bawat tao doon sa Okazaki Prefecture. Doiste ko rin ay, no? これはですね、1人5 Bakit? 万円配りますと、資金が195億円かかるそうです。 Wow! Tinotal po, ang bibigyan ng total para sa Okazaki Prefecture, Ichioku ni Zema? 195億円。195億円. How much is that? 190. じゃあ住んでる人間多いね。多いですね。190億円。100 million? Not only 100 million more. 195 million. 195 million dollar ang gagamitin, ang kakainin para mabigyan lahat ng 5万円. それで、それの資金繰りが非常にお金を集めるのが苦しいということでしたので、tinotal po nila, hindi kakayanin ng Okazaki Prefecture na mamigay ng ganong halaga. これはちょっと限定しようということで、非課税ノータックスの人たちとか生活保護の人たちにもしかしたら、そういう方たち、生活に困っている方だけね、だけにかもしれない。
Okay po. Ganito po yan. Ang nangyari po is, pinag-usapan din nila sa meeting nila nung pagkapanalo niya na pwedeng bigyan siguro yung mga taong medyo kumatero sa buhay. Kumbaga sa kumatero yung sekatsuhogo, yung medyo nahihirapan sa buhay. Yung po muna ang bibigyan, pero hindi pa sigurado. Hay. ですからまだ正式に決まったわけではありませんが、多分そうなるだろうということですね。Kaya yun po, abangan nyo, mga taga-Okazaki Prefecture, abangan nyo po yan sa City Hall nyo. Magbibigay po raw ng 5 lapad. Taga-Okazaki sa Aichiken. Kung taga-riyan po kayo, abangan nyo po dahil ngayon po nasa under meeting pa sila, baka matuloy naman yan. At saka sa mga mga nahirapan ng buhay sa Pilipinas marami yan. Sa Japan, sa Okazaki, abangan nyo po dahil baka hindi man mabigyan lahat, kayo po ay mabigyan. Hai, samba me onegai shimasu. Samba mo, Korea no news なんですが。 Tungkol naman po ito sa Korea, hindi sa Japan. Meron pong big news sa buong mundo po kasi ito. Naging big deal sa lahat. Hai. ご夫妻と一人の娘さんがいました。 Meron pong mag-asawa na may anak na nansay. 11歳の娘さん。 11 years old na babaeng anak. で、タタイとナナイがバハイを買うお金、日本円で約1200万円。Itong nanay at tatay po, may savings sila na 100 万円, so 100, ikura? 1,200? No, $120,000. はい。 で、そのお金を貯めてたんですが、その11歳の娘さんが yung 11 years old na anak, はい。 Hakuna Live という Hakuna Live という Alam niyo po yung Hakuna Live? 音楽、ミュージックをダウンロードできるサイトらしいんですが、そこに pwede mag-download daw doon. ダウンロードは無料なんだそうです。 Libre po mag-download doon sa Hakuna site. はい。 で、その35アーティストのミュージックを見たんですが、そのサイトで、そしたら、約1200万円が、その口座から引き落とされたと、お母さんのスマホを使ったらしいんですが。Ito po ang istorya niyan. Ganito po ang nangyari. Kasi itong bata, meron pong Hakuna site, ibig sabihin, Hakuna live, demo site ni Yoru desho, saito. そのサイトに行って、自分の好きなアーティスト。Okay. May isang site po na kung sino ang gusto nyong artist, pwede nyo i-download yung mga music nila, yung mga live nila. Pumasok po itong batang ito. Ang ginamit niyang phone is yung sa Otosan Okasa no Ketai Dochi. Okasa no Ketai. Yung telepono ng nanay niya. Doon niya din-download lahat ng mga music na gusto niya. はい、でお母さんの携帯普通はロックされるんですが、お母さんも具合が悪くてそんなに、できないのでロックしてなかったそうなんですね。娘さんがもう勝手にそのスマホを使っちゃったと。 So, anong nangyari po, dati nalalak ng nanay niya yung mga billings na gano'n para hindi makapag-download, masama ang pakiramdam ng nanay niya, kaya hindi niya nailak yung part na yun na para hindi mabill siya. で、その35アーティストにお金を返すようにお願いをしたんだそうです。 35 artists na mga music po ang dinownload niya. で、半分ぐらいは返ってきたんですが、約420万円ぐらいはまだ。 いくらなんですか? 全部で1197万円。 So 120,000, yung kalahati po ibinalik ng mga artist. 約半分は返ってきたんですが。 Yung kalahati po lang. Pero yung kalahati hindi pa po binabalik. Okay. 約半分は返ってきてないそうです。 So mga kababayan ko, isa pong magandang balita to dahil huwag niyo pong basta ipagamit ang inyong iPhone, ang smartphone sa inyong mga anak. Ano bang alam niyan? Pag nag-enjoy niyan, sige-sige na lang. Kung under credit card yan at nakaano sa account niyo sa bangko. Diba? So hindi niyo alam. Siyempre nakikita nung kumpanya na dina-downloadan niya is, ayun, may pera naman pala. So sige lang ng sige ng download. Di po ba? Kaya mga kababayan ko, huwag kayong magpapahiram ng cellphone na meron kayong credit card na nakapasok or bank account nyo na nakapasok sa bata dahil hindi rin alam ng mga bata yan. Basta sila kung anong gusto nila. Hai, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.
3番目。今3番目です。 Ah, okay. Sa mami na pala yun. Ako pala may gising. Yan po si Mr. K, ang mga bali-balita niya tungkol sa Aichiken, sa Okazaki. Abangan niyo po yung 5 lapad. At yung isa naman po sa Korea na ang mga anak, wag magamit ang cellphone, paisigi-sige. At ang isa naman po ay tungkol sa Go to Travel. Go to Travel, mag-ingat po kayo, wag booking ng booking, baka hindi kayo bayaran. Ibalik ng gobyerno ang inyong kala nyo ay nakalibre kayo ng kalahati. Okay po yan. Arigatou gozaimashita, Mr. K. Thank you. Tandaan niyo po siya si Mr. K. Numero 70. Genki talaga siya. Kakaingit, ano? Thank you. Oh, kaya lang hindi siya genki, hindi siya makatayo ata. Dajobu. Maraming salamat, Mr. K. Salamat po. Thank you. Yan po ang bago natin segment kasi actually, lagi ko siyang kasama ngayon dito sa team Mag-usap Tayo. Na talaga naman willing siya. Sabi niya, sige, salita ka. At ganyan naman, nakasuit siya, di ba? At saka yung sombrero niya, tandaan niyo yan, trademark niya yan, yung puting sombrero yan, dahil wala na ata niya, noon pa ata yung design na yan, o meron pa. Di po ba? Pero di ba? So, anong masasabi niyo dyan? Genking-genki. Anyway, maraming salamat, Mr. K, at maraming salamat po sa inyo, maski Tagalog, kami, mapabulol-bulol kami ng salita. O arigatou gozaimashita. Ngayon pa gusto ko i-shout out, siyempre, si Miss Minerva Gatdunton. Ay, Miss Minerva, nami-miss kita. Hindi kita nakikita. Nag-live ako ilang ang linggo. Asan na kaya si Miss Minerva? Anyway, thank you so much. You're always there. At ngayon, kamusta ka na? Okay ka lang? Nag-worry ako sa'yo, ha, in fairness. Maraming salamat sa iyo. At alam mo ba, ang Diyos natin ay nagbago na kasi gusto nila nadadala na rin. Hindi lang yun, nagkamali kami ng order ng bottle. Pero actually, napaganda rin po naman siya, Miss Minerva, kasi mabibit-bit mo siya kahit saan ka pumunta. Kesa itong malaki, di ba? Parang nakakaya naman uminom ka ng ganyan. Di ba? At least ito medyo, di ba? Pwede ka uminom diretso, hindi mo kailangan baso-baso. Yan po ang ating size na bago ng Victoria J&B Juice. At syempre, shoutout po natin Miss Minerva Gatdunton. Kamusta na? At si Miss Joy Kobayashi. Kamusta na? Kumain po kasi kami ng yakiniku sa Matsumoto. The best yakiniku na napuntahan ko ata rin sa Japan, bukod sa Jojoen. Alam niyo po, ang sarap at ang, syempre, mura, yung kaya lang. Yung can afford lang natin kinainan namin. At doon namin na-meet si Miss Joy Kobayashi. Kamusta ka na? Hindi na ako nagpaalam nung umalis kayo. Gomene, pag sa mga barkada mo. Yoroshiku, nakapagpa-beauty ka na. Try mo yung secret na ginagawa ko. Vitamin E, pampa-beauty, di po ba? Hello. Again, Mr. Joy Kobayashi and Minerva Gatdunton. Yoroshiku, onegaishimasu. Thank you po being there always. At siyempre, check muna tayo. Pahinga muna ang inyong lingkod. Dito na po tayo sa commercial.
makikita nyo, andito po kami sa Yamanashi, sa Hotoshi. Kung makikita nyo po, ang tubig na galing dun ay ito po sa juice na ito na ginagawa namin. Ito po ay galing sa bundok dito po sa Hotoshi. Talagang makikita nyo ang yan. Ipapokus po natin ang tubig galing po dyan dito. Kaya wag nyo pong kalimutan, ang tubig po namin ay very special. Talagang very special para sa magandang immune system natin. Naubos ko. Ang sarap. Super. Yummy. Kumontak lang po kayo sa amin. Onegaishimasu. Yan po ang aming tubig ng Victoria Natural Juice. Yan po ang ating mga commercial at siyempre ang ating super drink. Alam nyo, natuwa na ako kasi, ang ginagawa ko po kasi ito, lagi kong dalain ganitong kalaki, nahihirapan ako. Umiinom lang ako sa loob ng sasakyan kasi siyempre behave ka pag nasa labas. Alam nga naman nakaganyan ka, iinom mo. At least ito, kung ito lang ang size, makakainom ka diretso. Pero still, nasa TV kasi tayo, nanonood kayo. Magbe-behave muna ako kuno. Yan po. Inom muna dito kunyari. Pero susunod pa dyan ako iinom. Sarap. Ang maganda po kasi dito sa aming drinks is talagang lahat po galing ng Yamanashi. Yung po kasing luya at lemon, makakabig tayo kahit saan. Di po ba? Kung bawa sa lugar nyo, kung taga-Ibaraki kayo, may luya at lemon ng Ibaraki. Kaya lang po, ang kagandahan sa kanya is yung nangatintenga ko. Yung tubig. Yung tubig po kasi galing talaga siya sa bundok, as in. Galing po, hinugot po talaga, papunta dito sa opisina sa studio namin, na yung tubig namin dito lahat ay galing sa bundok. Very sweet po siya. Marami tayong nakukuha tubig na mineral, na mga sa supermarket, pero ibinibet ko po siya na napakasarap niyang tubig. At saka, alam mo yun, yung shine niya ibang-iba. Kaya maski po magsaing kami, ito ang tubig namin, ang sarap. Ang sarap-sarap niya, maski pag nagsinigang ako, o diba? Kaya importante po dito is yung first, yung ginamit po nating luya na all made in Yamanashi at syempre yung lemon. Okay po. Minsan po na-out of stock kami ng lemon, kaya yung mga lemon na nabibili namin is galing from Brazil. Ano ba yung Mexico? Ata po. Pero we make sure na magandang quality yung ginagamit naming mga ingredients po rito. Dahil I myself, sa edad kong ito, hindi na pwedeng sige-siging kahit anong pagkain. May limitasyon na rin na kailangan ingatan ng sarili. Dahil kapares po ng sinulat natin sa buhay mo, hawak mo, kung nagbabasa po kayo ng page ng isang araw, nabasa ko po yung iniwang salita ni Mr. Charlie Chaplin na kilala ng lahat. Walang hindi nakakilala kay Mr. Charlie Chaplin na apat na kailangan habang nung nabubuhay siya na iniwan niya na salita. Kaya kung babasahin niyo po yun sa buhay mo, hawak mo, FB page, FB, andun po ang sinabi ni Charlie Chaplin at napakaganda pong salita ang mga iniwanan niya talaga. Very important, lalo na sa ating katawan. Ngayon naman po, gusto kong mabatiin si Miss Melanie Mapoy. Hello, Iha. Kamusta na kayo, Miss Melanie? Sashiburi ne. Genki dayo. Genki desu ka? Ako itsumo genki desho.
Anyway, Miss Melanie, at sa lahat po ng mga nanonood, mga followers, mga nagla-like, nagdi-dislike. Anyway, maraming salamat po sa inyo at nagre-reach sa ating bawat meron tayong live at nagre-reach anywhere in the world. Meron na po tayong Canada, may Amerika, meron na tayong Saudi, at meron din pong Hong Kong. Nare-reach natin ang buong mundo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Gambarimas. At kung meron po kayong share na mga experience natin, whether it's good or bad, i-share po natin para mapag-ingatan natin ang ating mga kababayan na oops, umuwi ako ng Pilipinas, ito nangyari sa akin. Oops, ganito ako, galing akong Amerika. Pag uwi ko ng Pilipinas, pupunta ako ng Japan. Whatever it is, pakishare po sa amin. At doon po kayo papasok sa Vicky Ozawa Japan Sodan. Pakishare nyo po sa Vicky Ozawa Japan Sodan, private message lang muna po. Kasi po hanggat maaari, ayaw naming ilabas yung personal, private name nyo. Dahil ayaw namin kayo maistorbo because of pag-usap tayo, yan, ang dami nagbabasa sa akin, ganito. Kasi pinakita nyo kami, kasi ayaw po namin yan. Gusto namin maging happy-happy lang ang life natin at yung sinishare po nating bawat istorya ay para makatulong at hindi makasira. Okay po, pero syempre, nasa tao kung paano mo ina-accept ang sinishare natin dito sa Mag-usap Tayo. Kayo po magdidesisyon yan, kayo lang po ang makakaalam niyan sa puso nyo at sa isip nyo. Yan po. Ngayon po, this time, do you remember last week po, inilabas namin ng isang kababayan natin na mother niya, mother and son, pinaglaban ng karapatan sa immigration. Ito po ang istorya nila. Yan po ay nilabas namin last week and then inulit po namin ngayon for some reason. Onegaishimasu, manager. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito si Vicky Ozawa. Nandito po ako sa Chiba. Alam niyo po ba, may mga good news at may bad news din. Pero mamaya po may live ako, panoorin niyo po. For the meantime, pakikilala ko po sa inyo isang kababayan natin na si Hiro, na talaga naman nagtiyaga siya, nagtiis siya at ngayon nahanap niya na paunti-unti at ang nanay niya ay very supportive. Ito po, ililipat ko po na po sa kanilang mag-ina na talagang nandito para i-share sa inyo kung anong dapat natin gawin, lalo na sa mga anak ng Japanese. Sandali po. Tanghali po, ako po si Hiro, isang half Japanese po. Andito na po ako ngayon sa Japan. Marami po akong pinagdaan ng mga pagsubok tsaka po problema na like po na hinahanap ko po yung pagkatao ko bilang half Japanese po. Marami po ako nakilalang mga kababayan natin na iba't ibang klaseng pagtulong po na ganun po hanggang sa nakilala ko po si Tita Vicky at ang team Mag-usap Tayo. Awa naman po ng Diyos ay nagkaroon na po ng linaw ang akin pong lahat na paghihirap at yun nga po sa sakripisyo. May linaw na po. Ang masasabi ko lang po sa mga anak po ng hapon na katulad ko is huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Lagi po kayong tatawag sa itaas at maging malinis po ang inyong kalooban. At nandyan po si Tita Vicky at ang team Mag-usap Tayo. Tutulungan niya po kayo. Maraming salamat po. Ayan, si mother naman, ang kanyang mama na very supportive. Anong nangyari sa immigration? Pumunta kayo, sinuko mo siya. Opo. Anong unang nang ginawa ng sabi ng immigration? Hindi bibigyan. Unang sabi po ng immigration sa akin, sabi mag-ina na talagang hindi daw po maaaring bigyan ng visa ng aming anak. At ako pinakiusap at talagang matigas po ang kalooban nila. Kaya nung ako kami na aking anak ay nasa loob na immigration, ako po talaga nananalangin sa Diyos. I believe by faith in Jesus' name na ang Diyos pa ikikilos sa mga oras na yon at hindi kami uuwi ng hapon na yun, hindi namin dalang biyaya ng Panginoon. At yung pong final meeting po namin, final decision. 1 o'clock. 1 o'clock po yung PM. In-interview po nila kami for final interview po.
At nung tinanong po nilang aking anak kung siya'y papayag magpakulong na o uuwi, sabi po na aking anak na okay lang po magpakulong siya. Ang mahalaga magkasama kami dito sa Japan. At yung tinanong din po ako kung okay lang po sa akin na aking anak ay makulong o uuwi ng Pinas. Sinabi ko po na kung ano po ang desisyon ng aking anak, ako'y handang sumuporta sa aking anak. Kahit po ang aking anak ay makulong sa Japan, sabi ko okay lang po sa akin. Ang mahalaga, ang aking anak ay mabibisita ko sa kulungan or sa may detain po na aking anak. Ano man po ang mahalaga ay siya makita ko at mabisita ko dito sa Japan kaysa siya uwi ng Pilipinas. Pero po, to God be the glory at nang makita nila yung decision namin, yung tatag ng loob ng aking anak sa tulong ng Panginoon Jesus, nabago po ang decision ng immigration staff. Binigyan po ako, naglabas po sila ng 2 papers, asay po sa akin, sige po. Kompletuhin mo muna to. Na total may visa ka naman, sa iyo na lang kukuha ng visa yung anak. Kaya nga lang, kinakailangan, gusto ko lang malaman kung ano ang property mo sa Pilipinas. Kasi pag ang anak mo ay nakulong na, o maaring isang taon, 3 taon, 5 years, 10 years, pwede bang masuporta ng iyong anak? Sinabi ko, opo. Handa po akong suporta ng aking anak. At sabi ko, alam niya kung anong property ko sa Pilipinas. Sinabi ko po, ang totoo, at pang katotohanan lang na meron sa biyaya ng Panginoon Jesus, meron po kaming 2 may mga property ka. May property po ako sa Pilipinas. Ang sabi sa akin, ganito na lang. Kompleto mo lahat ang mga binigay ko sa'yo at yung mga property mo from Philippines, lahat ng mga show ko o ebidensya, may property ka ipadala mo sa Japan at lahat, pati yung kung may pera ka dito sa Japan, kinakailangan pati yung passport mo, alam namin meron kang pera. Anyway, kukumpletehin natin itong mga papeles mo, sasagutan. Opo. And then from there, dun magsisimula naman yung carry home niya. Opo, salamat po sa Diyos. At ako po yung nag-una-una salamat sa Diyos sa buhay ni Ma'am Vicky at sa team Mag-usap Tayo kasi po napakalaki pong bagay ang nagawa po nila sa buhay ng aking anak. Talaga po nung wala pa po kaming communication ng aking anak, sila po mag-usap po tayo. Ang napakalaking ginamit ng Diyos na napakalaking suporta para po magkaroon po ng linaw at ang desire po ng aking anak na siya magkaroon ng visa at magkasama kami ay meron na pong kalinawan. At talagang kaya mga kababayan, huwag po kayo mawawalan ng pag-asa. Pag dumadanas po tayo ng problema, mga trials o challenges sa buhay natin, huwag po tayong matatakot, huwag po tayong mag-aalala. Unahin po natin, gagamit po ang mga tao na siyang makakatulong po sa atin. At inuulit ko po muli, never give up po. At narin po ang mga tao na handang tumulong sa atin, tulad po ng Mag-usap po Tayo, ay Ma'am Vicky. Talaga po sila willing po. Salamat po ako sa kanilang kagandahang loob, sa kanilang mga efforts na binibigay po sa ating lahat. Kung sa pagkakataon po ito, nabigyan po ang anak naging maayos na po ang tungkol sa visa ng anak ni Ma'am Mag-usap Tayo magagawa. Basta po ma'am, basta po mga kababayan, inuulit ko, magkaroon po tayo ng lakas ng loob, wag po tayo mawala ng pag-asa. Tayo po ay manalangin sa Diyos, humingi ng tulong sa Kanya at gagamit po ang Diyos sa mga tao tulad po ng team Mag-usap Tayo po ni Ma'am Vicky Ozawa po. Maraming salamat po at pagpalain po lahat kayo ng Diyos. In Jesus' name, Amen. Thank you. Okay. Pasensya na po kayo kasi naayos namin ang dapat ayusin now. Baka kasi tinitingnan ko po yung comment, baka mamaya meron talagang may error kami at hindi namin napansin. Sorry po. Napakinggan niyo po ang isang kababayan natin, ang 2 kababayan natin, ang mag-ina na talagang pinaglaban nila and God bless. Hintayin po natin kung ano talaga ang totally na mangyayari sa kanila. And you know what, Hero, thank you so much. Last time, you helped us talaga. Ang laking tulong, you were there with us. Salamat, salamat. Thank you. And to the mother, talagang andun ang love niya. And alam ko na ipadadala niyo na yung mga hiningi ng immigration sa inyo, ha? In fairness, ang bilis ng nanay mo, ha? So I do hope and pray for the better. Maraming salamat po at mga kababayan ko.
kung sino man po ang gustong humingi ng share ng advice sa atin, nasa abot po na aming makaya at kaalaman lamang. Tandaan niyo po kami, hindi po kami lawyer, hindi po kami immigration lawyer, hindi po kami embassy, whatever, wala po. Ako po ay simple lang, nandito po ang team namin ng Mag-usap Tayo, Vicky Ozawa. Sa abot po ng aming makaya dahil sa 31 years living in Japan, wag niyo kwentahin ang edad ko. Hindi ko mo 31 ang sinabi ko, kinukwenta niyo edad ko. Quiet lang, maganda yan, o banat ng banat yan, o joke. Siyempre, ang Pilipina kasi laging beauty, di ba? Tsaka laging fresh na fresh, di ba? Age doesn't matter as long as you clean yourself, clean your heart, in and out. That's it. You're a good person. O, di ba? Tama ba yun? Ayoko nag-i-English eh. Mami, marinig ako. Of course, nanalo ha. Naku, nakakalungkot ba? Nakakalungkot ba? Whatever na natalo ang ating ang presidente na si Donald Trump at ang nanalo ay si Joe Biden. Wow! Ano kaya mangyayari naman? Ano man kaya magiging eksena? Mga rules ng Amerika magbabago kaya? Siyempre, bagong presidente eh. Tanong ko, sagot ko, di ba? Anyway, kung ano man pa mangyari, I do hope na hindi mangyari yung kapares na lahat ng mga tao halos pinagbintangan na hindi maganda. Dahil ang dami pong talagang na-stop ang mga yung parang yung mga visa, lalo na yung mga Mexican, hindi na pinapasok, di ba? May border doon na pwede naman makapasok before, ngayon hindi na naman. And I do hope this time it will be different. Papasukin naman kasi we're all humans. Let's be fair. I don't know, siyempre, pwede nating ayusin ang buhay natin, pero ayusin ang gobyerno, hindi na po natin linya yan. Okay po. So, come what may. Manalangin na lang po tayo. The best weapon in the world is prayer. Wala na pong iba. Only one. Prayer lang po. Kahit anong problema, manalangin ka. Pero sometimes, syempre, tao ka lang, hindi mo makayanan, but close your eyes and do the meditation. And remember, andyan lang po si karma. If you do good, may sayang darating sa'yo. If you do bad, masaya ka ngayon, pero bukas malungkot ka. Tandaan po natin yan. Simpleng bagay lang. Umiikot-ikot lang si karma. So, let's all be happy. And to be happy, you have to be good. Apo, alam na natin ang tama at mali dahil nasa hustong gulang na tayo. At anything comes up, kung ano man ang mga problema, kung ano man ang mga sakit-sakit, bigay po natin sa Panginoon. Magdasal po tayo, manalangin pa tayo. The only weapon in the world. Commercial muna tayo. Pahinga muna ang lola. Chok. Onegaishimasu.
makikita nyo, andito po kami sa Yamanashi, sa Hokutoshi. Kung makikita nyo po, ang tubig na galing dun ay ito po sa juice na ito na ginagawa namin. Ito po ay galing sa bundok dito po sa Hokutoshi. Talagang makikita nyo ang yan. Ipapokus po natin ang tubig galing po dyan dito. Kaya wag nyo pong kalimutan, ang tubig po namin ay very special. Talagang very special para sa magandang immune system natin. Naubos ko. Ang sarap. Super yummy. Kumontak lang po kayo sa amin. Onegaishimasu, yan po ang aming tubig ng Victoria Natural Juice. Ayan po ang ating mga super commercial. Alam nyo, kanina uminom ako sa baso, dito na ako iinom ngayon. Pasensya na po kayo. Mas maganda bit-bitin siyang ganito. Sarap. Sarap niya. Yan po ang ating mga commercial at maraming salamat po sa inyong mga suporta. At sa mga umu-order po sa atin ng ticket, take the risk po pag-uwi sa Pilipinas. Marami pong pagbabago na hindi natin na susubaybayan dahil kailangan po nating malaman ng husto mismo sa mga kababayan natin. Hindi po tayo magbabalita hanggat maaari na hindi po talaga na-experience ng mga kababayan natin. Dahil karamihan po ng mga balita natin ay galing po sa inyo. Alam niyo yun, sinishare niyo sa amin na I'm so thankful po talaga. Kaya po, laking pasasalamat ko na tayo nagkakaisa na ilabas ko ano nangyayari. Kapares nga po nung huling balita natin na 4 silang na-offload galing Iloilo. Ito po ang tandaan nyo. Depende po sa probinsya yan, tatanong nyo po mismo doon sa ticketing nyo, sa provincial nyo, kung ano ba talaga ang rules. Dahil ang nangyari pong case sa kanila is ganito. From Iloilo, nagpa-swab test po sila. Ang rules po talaga is 3 days, 72 hours, di ba? So, siyempre, maski ako, ang isipin ko, kasi loob lang naman ng Philippines, bimili ako ng ticket na diretso na po Japan. Although may stopover sa Maynila. So, yung stopover niya sa Maynila, local siyempre yung flight niya, sasakay siya ng international, dadaan ka ng immigration. Hinold po sila. Hinold sila in a way na kailangan, kung bumaba ka rito, sa Maynila, mag-i-stay ka and then magpapaswab test ka ulit. Na hindi po alam ng mga tao. So, anong nangyari? Offload. Na hindi man lang sinabi mismo dapat nung airline na from your place, Iloilo, and then mag-stop over ka, bago ka lumipad ng Japan o kung saan bansa, magpapaswab test ka. So, you have to stay for 1 day. At meron na po talaga ngayong mga swab test na online. Kapares po ng binanggit ko sa aking live nung isang araw, na tungkol dyan na nakakaawa naman. Biro nyo, nag-swab test dun sa Iloilo, magkano na gastos. Bimili ng ticket. Bibili ka na naman ng ticket niyan. Dahil hindi mo alam yun. Dahil kasi anong magiging sagot kapares po nangyari sa offload namin. Dapat man lang pinag-anuhan ng airline, di ba? Dahil hindi naman ina-expect na gano'n ang mangyayari. Document problem yun eh. Di ba? Pwede nating sabihin document problem yun na merong ganito palang rules. One thing is, isang airline lang ang sinakyan niya.
ng Norikay. So, dapat alam nila yun, ma'am. Hindi po kayo tatanggapin sa pag mag-international flight po kayo. Kailangan ba magpa-swab test kayo pagbaba nyo po ng Maynila? Sana man lang sinabi yun. Di po ba? Pa-volume down natin. Paki-volume down. Volume down dyan. Pasensya na po kayo. Ayan. Binolium down ko muna sa tumatawag po. Gawin na side. Nasa live po kami. Yun po ang nangyari doon sa isang kababayan. So mga kababayan ko na pauwi ng Japan at galing kayo ng Davao, galing kayo ng Iloilo, galing kayo ng Mindanao, itanong nyo pong mabuti na kung pwede talaga yung stopover nyo ay hindi, sa Maynila ay hindi na kailangan mag-swab test at pwedeng dumiretso that day. Dahil magsisimula yung 72 hours niya, nung pagbaba niya pala, kailangan magpa-swab test siya. So mga protocol po sa Pilipinas, kung uwi po kayo, minsan unexpected po talaga na hindi talaga na ibibigay ang bagong protocol sa Pilipinas. Kapares po na inuulit ko, mga QR code, dati po may service kami niyan. Ngayon po, hindi mo na namin kinuha kasi pagdating sa Maynila, baka iba at masisinyo kami. Ayoko po noon. Ayoko noon. Kaya po, buti na lang may mga kababayan tayo nakakaunawa. Ma'am, hindi nyo naman po kasalanan yan. Kaparis po ng isang kababayan natin na binanggit namin sa kanya, ma'am, may bago pong protocol. Natanggap po natin sa isang kababayan natin, ang dalawang kababayan natin umuwi. Kaya po ang gagawin namin, babalik po namin yung ganito nyo. Alam nyo, napaka-very understand. No, okay lang po yan kasi hindi nyo naman kasalanan. Pero yung iba, syempre, kanya-kanyang paniniwala yan, kanya-kanyang pag-iisip, syoganay na magalit sila or magsalita sila. Syoganay po yan. Pero I'm so thankful sa mga tao, lahat na kung ano man po yung paniniwala nyo, we're still here to understand you. At maraming salamat po sa mga suporta nyo, sa ticketing, sa translation, sa pag-assist, at ang mga gustong kumuha ng mga birth certificate, PSA, marriage contract, meron din po kaming ganyang services. Yun nga lang po, take the risk. And would you believe, ang EMS, nakisuyo po ako sa Pilipinas na ipadala na yung nakuwang mga document from PSA. Alam po ang salita ng EMS, 2 months bago dumating daw sa Japan. Sabi ko, bakit ganun? 2 months daw. Bakit ganun? It's because kaya probinsya kami or pag kailangan dalhin mo sa Maynila para mas mabilis. Lately po, this week, nakuha ko po yung issue nyo sa pinakisuyuan kong kapamilya ko sa Pilipinas na ipadala na yung papeles, but the thing is, sinabihan po siya ng 2 months. And I will be happy na talagang makikisuyo po talaga ako. Ayoko makisuyo sa ilang kababayan natin na pabalik dito, siguro makikisuyo po ako, padadala ko yung ilang documents. Whatever fee, sabihin nyo na lang po sa amin dito sa mag-usap tayo. Onegaishimasu po kung sinong uuwi this week. Onegaishimasu po for Japan kasi yung mga documents na kailangan po ng mga kababayan natin. Onegaishimasu po. Paki-PM naman po kami, pasuyo naman po. Mahingi na ako ng tulong online. Onegaishimasu. Meron po kami mga documents na kailangan bumalik dito dahil kailangan po ng ating kababayan na ni-request sa atin. Onegay po. Yan po ang ating mga chika-chika for today. Mga hingin tulong, hingin salita, mga payo-payo. Ay, nako, Miss Minerva, genki dayo. Alam mo, lagi kitang tinitignan. Alam mo, Miss Minerva, ewan ko, you're always in my heart. Lahat naman po, always in my heart. Lahat ng mga kababayan natin. Siya po kasi, there is something na talagang natutuwa ako sa kanya talagang every time na naku, na-late ako. Dapat ako maunang manood. Ang sweet-sweet mo talaga. Thank you so much. Thank you. And I do hope someday makapunta ka rin sa studio. Pag natapos po ang pandemic, pwede po kayong manood ng aking live. Gagawa po kami, meron po kaming studio dito. Pwede po kayong magyayako para manood ng live. Wag muna ngayon kasi pandemic pa, medyo bawal-bawal pa. Di po ba? Pag ready na, we will post on that. Propose po namin yan. Ngayon po, dito na tayo sa mainit na mga katanungan. Marami pong mga katanungan na gusto naming sagutin sa inyo kaagad. Kaya nga po, nagbukas kami ng page, Vicky Ozawa Japan Sodan, para doon po mismo mababasa ng inyong lingkod. Kasi po, yung mga services namin na isama na lahat sa mag-usap tayo. So, yung mga services po namin, hiniwa-hiwalay na po namin. Baka magkamali ako ng English, kaya tinagalog ko na lang. Eto po. Meron po kaming mga pages. Actually, gusto ko ipakita po dito no, bago ako pumasok sa mga Q&A. Ipapakita ko po sa inyo ang mga pages through camera. Sandali po.
Ito po. Ito po ang aming page. Ang unang page po na makikita nyo, can I put the camera here, manager? Ito po ang aming Biki Ozawa Japan Sodan. Yan pong page na yan, pwede po kayong pumasok dyan kung gusto nyo pong magtanong ng mga private matters, mga problema nyo. Okay po, yan ang isang page. Meron pa po tayong isang page. Ito naman po ay isang page about ticket hotel online services. Ito po, dito po kayo papasok. Tama ba yung kamay ko? Tama ba? Victoria Travel, Ticket and Hotel Services. Yan po ang page. Kaya kung nakita Victoria Travel, tama ba? Ticket and Hotel. Yan po ang aming page sa FB. Yan po ang makikita nyo. Okay. Lipat naman natin sa isa pa po na eto po. Ito naman po, Biki Ozawa Philippine-Japan Translation. Hindi po kami nagtatranslate ng ibang salita, kundi ito lang po. Biki Ozawa Philippine-Japan Translation. Diyan po kayo pumasok para sa translation kasi marami pong nag-ano sa atin na nagtanong na ako, wala namang sagot, bakit ganun? Kaya ayan po, sinegregate na po namin. At para naman po sa last one, ito naman po yung isa. Makikita niyo po ang aking apo. Ang aking apo, ito. Ayan naman po siya. Biki Ozawa Philippine and Japan Online Documents. Biki Ozawa Philippine Japan Online Documents. Dito po, papasok kayo pag kailangan nyo ng birth certificate, marriage contract, any documents from the Philippines lang po. Okay po, dyan po. Dyan po kayo papasok. Nakikita niyo ang aming little boy na apo na talagang nag-ano siya, check siya kung sino umu-order ng mga PSA. Yan po ang ating para po ma-assist kagad kayo. Kasi po ang nangyayari, yung mga message po, minsan may nag-angry bird. Noong isang linggo pa ako nag-PM sa inyo, wala naman kayo sagot, pati yung ticket, ganito. Sorry, gumenasay po. Kaya ayan po, sinegregate na namin, pumasok lang po kayo dyan para masagot po kayo. Ano guys, Simas? Pasok na po tayo sa mga katanungan ng ating kababayan. Okay, ang unang katanungan po. Ano po ang tamang sistema pag nagpakasal sa Japanese? Actually, ang tamang sistema ay tamang dokumento. Yan ang masasagot ko. Ayan, ang hiling natin mag-ganon, di ba? Pag mahaba ang pero sabi nila, sisira ang beauty ng damit. Anyway, ang mga document, depende po ma'am yan. Kayo po ba ay nasa Japan o nasa Pilipinas magpapakasal? Kung sa Pilipinas po, mahaba-haba pong istorya yan. Pwede po kayong pumasok sa aking Biki Ozawa Japan Sodan. Pero for the meantime, sa Pilipinas, bigyan ko po kayo ng clue. Number 1, syempre yung senomar nyo, singleness. Number 2 is yung birth certificate nyo. And number 3, magyoyoyako po kayo sa City Hall mismo for the para sa schedule po ng inyong marriage. At syempre, yung Japanese, kailangan mag-stay ako mga 10 days to 2 weeks po ata kung di nagbabago ang rules. Pasensya na po. Aywan ko ba kung bakit merong ganito. Okay po. Yun po ang masasabi ko. So, pakiabangan nyo lang po sa Biki Ozawa Japan Sodan, pumasok po kayo dun, ma'am. Nasaan po ba kayo? Kung nasa Japan naman po kayo, same thing. Kailangan po may dala kayong senomar, may dala kayong birth certificate, translated na po dapat yan, ha? Pero for the meantime, kung first marriage po yan, ha? Kung first marriage po yan, na tinatanong nyo, kasi ang tanong po ni ma'am is, ano ba ang tamang sistema pag nagpakasal sa Japanese? So, marami pong style ng pagpakasal ng sitwasyon. Kung kayo po ba second marriage na ito, first marriage po ba ito, yun po ang magiging kakaiba. Pero, lagi pong kailangan ng birth certificate. Don't forget that. Kailangan po, maski senomar, kailangan po yan, kahit saan kayo magpakasal, kahit anong sitwasyon, kailangan po yan, dalawang yan, importante yan. Yan po yung isang sitwasyon, isang proper na tamang sistema na kakailanganin nyo. And don't forget, pag sa Japan po kayo nagpakasal, kailangan translation po, i-translate po yan sa City Hall po kasi kailangan. Pero isa po ang masabi ko, kung halimbawa natapos na kayo sa City Hall, sa immigration po lately, hindi na kailangan ng translation. Okay na po hindi translated na birth certificate natin, ang mga senomar natin, ina-accept na po nila ang English.
Hindi ko lang alam. Sa Tokyo po itself, Saitama, okay lang. Sa provincial po, hindi ko alam kung ganun din po ang rules ng immigration. Yan po ang tungkol sa unang katanungan ng ating kababayan sa tamang sistema pag nagpakasal sa Japanese. Pangalawang katanungan naman po, pwede po bang ilaban ang karapatan ng anak ko maski second wife ako ng husband kong Hapon na namatay? Of course! Number 1 po, isa yan. Maipaglalaban niyo po yan basta nakapasok sa Kosikitohong. Number 2. Yeah, sorry. I forgot. Number 2 question. Kailangan po nakapasok sa Kosikitohong, mas madali pong ipaglaban. Although, may proseso naman po, maski hindi nakapasok sa Kosikitohong, kakailanganin niyo lang talaga ng matinding lawyer dito. Yung talagang lawyer na ipaglalaban kayo. At kung halimbawa na proper visa na yan, kasi hindi naman, anong visa po ba siya? Di ba under ng Japanese husband nyo pa rin po ba siya? Yes, may paglalaban nyo. Pero kung under your name lang, pero ang asawa nyo ay nakatira sa inyo, like what happened to one of our kababayan na nagbigay po ng share, na hindi man siya asawa, pero second wife man siya, nagkaroon pa rin po ng karapatan yung mga bata kung anong dapat makuha sa mana sa pamilya ng tatay niya. Apo, many po yan, ma'am. Pasok po kayo sa Viki Osawa Japan Sodan kung nanonood po kayo. Yun po ang masasabi ko, pwede po, may karapatan po kayo. At ang pangatlong katanungan naman po, eto, kailangan po bang i-red ribbon at translated ang Kosikitong sa Pilipinas sa pag-apply ng visa? Ha? Kailangan po bang i-red ribbon ang translation ng Kosikitohong sa Pilipinas sa pag-apply ng visa? Actually, saan niyo po gagamitin ang Kosikitohong sa visa? Hindi po sa Pilipinas, hindi po. Dito po yan sa Japan. Sa Kosho Yakuba po, dadalhin niyo yung translated na Kosikitohong nyo. Pag-apply ng visa po, para po ba sa anak nyo o sa asawa nyo? Kailangan po ipa-red ribbon yan, apostille po ang tawag doon sa Kosho Yakuba. Kung halimbawa pong Tokyo kayo, meron po malapit sa embahada, sa Philippine Embassy ng Kosho Yakuba na doon nyo po pa-stamp yan, palalagyan nyo po ng apostille. Doon po kailangan yan. So, hindi po kailangan sa Pilipinas for visa na i-apply nyo ang husband nyo or yung anak nyo. No. Pupunta po kayo sa Kosho Yakuba, na-translate na Kosikitohong. Okay po, negaishimasu po, hindi po Pilipinas ha. At ngayon po, kukuha naman tayo ng mga katanungan sa live, no? Sa live ng mga comment po ng ating mga kabayan. Okay, Miss Rika, anong unang katanungan? Unang katanungan po, yes. Galing po kay Mickey Mini. Hi, ang cute naman ng name, Mickey Mini. Tanong ko lang po kung paano ko makukuha ang anak ko, Pinay, 21 years old, para makasama kong manirahan dito sa Japan. Actually, 21 years old na po siya. For good, mahirapan na tayo niyan. Mahirapan na po yan. Kasi po dito hanggang 20 lang. Same with America. Hanggang 20 lang po kinukuha pag ang anak gusto niyo makasama for good. Pwede po yan kung nakatapos siya ng 4 years course or may certain counting po sa school na sponsoran niyo siya as a student visa. Isa yan. Or mag-training visa. Para makasama niyo siya rito. From there, kung nakatapos siya, kumuha siya ng working visa dito. And then, pwede pong tumagal ng tumagal. Pero, ang pinaka-ususumi ko po is mag-student visa siya rito na kayo ang sponsor. Para makasama nyo siya. Kung gusto nyo lang po makasama for pa-tourist, pwede po. Pero hindi po pwedeng magiging for good. Pag for good po, ulitin ko, pwede po mag-student visa or mag-stay siya, makahanap siya ng sponsor for working visa or training visa. Yan po. Step by step po yun, aangat ng aangat yun hanggang sa makita magandang record niya rito. Yun po ay for good na makasama nyo. Yes. Anong pangalawa mo? Pangalawang katanungan po, galing po kay Marie Ann De Leon. Mary Ann De Leon? Marie Ann De Leon. Hello! Tanong ko lang po, ma'am, kung ano yes. po ang kailangang papel sa isang batang uuwi ng Pinas mula dito sa Japan, dual citizen po siya. Oh, kung dual citizen at ilang taon ng bata? Gusto ko pong malaman kung ilang taon ng bata. Actually, dito naman, kung dual citizen siya, minsan lalabas mo siya ng Japanese. Pagdating sa Pilipinas, papasok mo siya ng Philippine passport. Kung bata pa po. Kasi, ang alam ko, pag halimbawa Japanese ka, pag nag-age ng 20, kailangan mag-fix ka na kung Japanese ka ba o Pilipino. Kung dual citizen po, wala naman masyadong kailangan, kundi QR code, hotel booking, tsaka kung bata yan,
hotel booking, nag-iisa, anong edad po ba yung bata? Yun ang tanong doon. Wala naman po masyadong kailangan. Ma'am, kung ang kailangan lang po is yung, syempre yung QR code po. QR code. Although yung QR code, marami pong nagsasabi sa Pilipinas na kukuha na yun pagdating nyo ron. Pwede na po yun, no? So yun po, wala pong masyadong kailangan na yan kasi kung lalabas, lalabas siya ng Philippine passport na hindi na po pwedeng Japanese. Kasi kung lalabas siya ng Japanese dito, i-hold siya sa counter na kailangan kumuha ng visa. Palabasin niyo na lang po siya ng Philippine passport. Dual citizen naman po pala. Pagdating sa Pilipinas, as in Philippine pa rin siya. Pwede po yun. Basta safety lang at saka wag masyadong bata kasi magsusolo sa hotel. Okay po. Pangatlong katanungan, last. Galing po kay Jenaline Gregorio Asaka. Hi, Miss Jenaline. Kamusta na? Umuwi ng June. Kailangan ba ng visa ng anak ko na Japanese? Next year po ang uwi. Actually, hindi natin alam. Kasi starting January, hindi natin alam kung magkakaroon ng bagong rules ang buong mundo. Di po ba? One more. Hindi raw narinig kasi. Alakasan mo daw, anak. Pangatlo. Ito po yung pangatlong katanungan, hindi nyo ata narinig. Sorry po. Galing po kay Jenaline Gregorio Asaka. Miss Gregaline Asaka. Apo. Gregorio Asaka. Magtatanong lang po, gusto ko pong umuwi ng June. June. Apo. Kailangan pa ba ng visa ng anak ko na Japanese? Next year po ang uwi. For next year, Miss Jenaline, hindi pa po natin alam ang issue kung magkakaroon ng pagbabago dito sa Japan at sa Pilipinas. Kung halimbawa, pahintayin nyo na lang po January, dahil alam ko po, ang salita ng immigration, may bagong rules na bababa ang pag-entry sa Japan. Na parang, sabi po, hindi pa naman binababa, luluwag po raw. Kasi hinahabol nila ang Olympic. Hinahabol nilang gampanan ng gumanap ang Olympic dito sa Japan, magkaroon ng Olympic dito sa Japan, baka po sa atin sa Pilipinas, maging rako na rin. Baka hindi na kailangan ng visa. Sana nga hindi na kailangan. So wait lang po, Miss Jenaline. Huwag muna kayo mag-apply ng visa since na June pa naman po ang alis ng anak nyo. Okay po. Okay po, yan ang ating mga katanungan for today. At tandaan nyo po, meron kaming FB page ng Vicky Ozawa Japan Soda. Doon po kayo magtanong at babasahin ko po yan. And please, within 3 days po, sasagutin namin yan. Ipagpaumanhin nyo po dahil papasalamat ako sa dami ng ating mga followers at na nagtatanong kung anong dapat gawin. Sa abot lang po ng aming makakaya. Tandaan nyo po, hindi kami immigration, hindi rin kami immigration lawyer or embassy or any connection. Wala po kami yan. Basta kung ano lang po yung alam namin, kung ano po yung na-experience namin, i-share po namin sa inyo sa tama lang po. Kung may mali man po, gomenasay. Onegaishimasu po and maraming salamat po sa inyo lahat. At syempre, hindi mawawala ang ating code for today. Let's go for the code for today. Okay po. Saan siya? Ito po. Ang liit ng sulat. Babasahin ko talaga siya. Ako nakita yung mga nakalagay sa likod. Ayan. Ito. Hindi ka, what's called for? Hindi ka mawawala sa maganda at masayang buhay kung pagtitibayan mo ang positibong pag-iisip. Totoo po yan. Hindi ka mawawala o hindi mawawala ang maganda at masayang buhay kung pagtitibayan mo ang positibong pag-iisip. Ang positibong pag-iisip po talaga napakalaking tulong yan. Kasi halimbawa, galit ka ngayon, negatibo ka na yan. Naiinis ka, ilang araw na negatibo ka niyan. Sa tingin mo, masaya ka nun? Kontento ka ba nun? Di ba ang sakit? Isip ka ng isip, bakit ka ginanon? Bakit ginawang ganito? Bakit siya nagsinungaling? Di ba? So, pinakamaganda na, kaya niya nagawa yung kasi ganito. Kaya siya nagsinungaling kasi ganito. Lagyan mo na lang ng something positive. Kasi kung hindi mo lalagyan ng positive, lalagyan mo ng negatibo, ayan ay isang kalungkutan sa buhay natin. Kung halimbawa man po nangyari ang ganitong bagay, pilitin natin, alam ko napakahirap, lalo na kung inis ka, asar ka, na ang bait-bait mo, ginawa mo na lahat para sa kanya, biglang gaganunin ka, nakakagigil. Di po ba? Tao lang tayo, natural po yun. Pero hanggat maaari, let's hope and try to control ourselves na wag
ipasok po natin sa positibo kaysa sa negatibo. Dahil ang unang magbibigay sa atin na lagi ko pong sinasabi ng sakit sa isip. Ako sumasakit ang ulo ko pero it doesn't mean na nagne-negatibo ako. Sumasakit po ang ulo ko kasi, ay, naku, nakalimutan ko magluto para sa asawa ko. Joke. Yan po. At yan po ang masasabi ko. Ulitin ko ang ating quote for today. Hindi ka mawawala sa maganda at masayang buhay kung pagtitibayan mo ang positibong pag-iisip. Pagtibayan po natin yan. And remember, keep praying and don't stop praying kasi yan po ang the best answer dito sa mundo, ang panalangin sa Panginoon. So yan po, be positive. Abangan niyo po lagi ang aming buhay mo, hawak mo, narrated by Vicky Osawa, na inilalagay po natin ang mga naiisip natin mga salita na pangmabuting damdamin at pangmabuting pag-iisip. Although minsan nagiging hindi ako mabuting pag-iisip, nagiging masama din. Joke. Anyway, maraming salamat po. At syempre, ang inyo pong tulong, ang inyo pong suporta, ang inyo pong order sa amin ay lahat po ay napupunta yan sa ating mga kababayan. Hindi lahat ha, certain percentage kasi may mga bayarin tayo dito sa Japan, no? Alam niyo po ba yung NPO, non-profit organization na ginanap natin mula 2004? Nakakatulong po tayo sa ating mga kabayan. A little things like pagbibigay ng bigas, dilata, at sa mga kids, mga chichirya, chocolate. Every year po yan. And this year, nakapagbigay po tayo ng 700 katao and for the kids, 150 kids. Na i-share po natin ang simpleng bagay na ginawa namin noong last year tungkol sa pagre-recycle, pagtitinda ng mga damit na bigay ng mga Japanese at ng mga ilang artista dito sa Japan na ibenta po natin at ginawa po natin itulong last February. And this time po, ang ginagawa namin is lahat po ng inyong pagbili-bili ng juice, pag-order ng ticket, translation, certain percentage po, inibigyan natin sa non-profit or sa Liberty. Para po sa February, kung nandun kayo sa Pilipinas, pwede po kayong sumama sa amin para mamigay. And we do hope makapagbigay po kami ng 1,000 katao this time. Kaya po nag-iipon-ipon kami, certain percentage from the income, nilalagay po namin sa non-profit organization. Ano guys, mas po, maraming salamat po. Panoorin niyo po after this show, mapapanood niyo po kung ano nangyari last year na ginawa namin para sa non-profit organization. And for my last words, syempre pa, always yan, may we all live with love, peace, and harmony to all. Thank you po. Bye! Sa lahat po, thank you sa team Mag-usap. Arigatou gozaimasu. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, malulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, malulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, malulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala.
Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok